Take and eat it. This is my body. Do this in remembrance of me. This is my blood of the new covenant, shed for you and for many, for the forgiveness of sins. Drink it, all of you, in remembrance of me. Mula sa 1 Corinthians 10:16, 17. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating pinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo, at ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. 17. Kaya nga, dahil isa lamang ang tinapay, tayo ay isang katawan kahit na tayo ay marami, sapagkat nagsasalo-salo tayo sa isang tinapay.
Tayo po'y sama-samang manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat. Sapagkat ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay bumaba sa lupa upang kaming nagkaroon ng kamatayan mula sa walang kamatayan, ay makabalik sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng pagbabayad mo ng aming mga kasalanan, ay tinulot mo na kaming walang may bahid ng kasalanan, ay magkaroon ng malinis na katawan, maiharap, maihandog sa iyo, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong pagbabayad ng aming mga kasalanan, sa pamamagitan ng pagdurusa, pagkapako sa krus, Panginoon. Ikaw na makapangyarihan Diyos, ay tinulot mo na kaming walang karapatan ay magkaroon ng karapatan kung tatanggapin ka namin sa aming buhay, Panginoon. Narito, O Ama, kami, bawat isa, humaharap sa iyo bilang iyong mga anak, sapagkat binigyan mo kami ng karapatang maging iyong mga anak. Binigyan mo kami ng sanglibutan para sa amin, Panginoon. Ikaw na makapangyarihan Diyos, itulot mo nawa na maging karapat-dapat kami sa iyong pagpapakasakit na aming inaalala ngayon, Panginoon, upang maging bahagi ng aming katawan sa pag-aalala man lang sa iyong katawan na ginunay, O Panginoon, at sa iyong dugo na umagos, O Ama. Ikaw na makapangyarihan Diyos ay nagligtas sa amin. Maraming salamat, Panginoon. At ikaw ang Diyos na nakapangyayari sa buong sanglibutan, itulot mo nawa ang pagkaunawa namin sa kahulugan at tindi ng kahulugan ng pagpuputol-putol ng tinapay at sarong kalarawan ng iyong dugo, Panginoon. Ikaw ang magpala, ikaw ang sumabaybay, at bigay mo sa amin ang pagkalam ng kahulugan ng bagay na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen.
atin pong sabay-sabay nating sambitlain ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, pinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw na buhay sa mga patay. Makyat sa langit at mupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasabi ko, Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan, siya nawa. Sa magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi, sama-sama po tayong umawit at magpuri sa ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa pag-awit. Tayo po lahat. Minsan pa tayo po lahat. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha, sadyang para sa'yo. Lahat sa akin, iaalay sa'yo ang iyong kaluguran ang siyang nais ko. Maging kagalakan sa puso mo. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang sambahin ka magpakailanman. Itataas kita sa aking buhay, ikaw ang Diyos. Ako'y nilikha, sadyang para sa'yo. Lahat sa akin, iaalay sa'yo ang iyong kaluguran ang siyang nais ko.
sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabutihan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Isang pa tayo po lahat. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Yes, Lord, tayo po lahat. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Nagtatapat sa'yo, naglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Nagtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Minsan pa, sigaw po natin sa ating Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluwalhatiin ka. Yes, Lord, napakabuti. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Tayo po lahat. Napakabuti mo. Yes, Lord. Aming Diyos Ama. Iyong likha'n luluwalhatiin ka.
Praise Lord. Palakpakan po natin ating Panginoon.
Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tunay na nandito po ang bawat isa sa atin at patuloy nating alalahanin ang banal na hapunan o yung Holy Communion na ginanap ng ating Panginoon kasama ang kanyang mga alagad. Ito pong Holy Thursday o Maundy Thursday ay tunay na isa sa mga araw na napakahalaga sa bawat isa sa ating mananampalataya sapagkat dito may iniwan na mensahe ang ating Panginoon. Panahon o time for communion o banal na hapunan. Ito po ay makikita natin sa sulat ni Apostol Pablo. Unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 11, verses 23 to 32, at unti-unti natin babasahin yan at pag-aaralan. Sa panahon natin po ngayon ay mayroong mga differences in frequency, kung gaano ka-limit ba ang ginagawa ng communion o ng banal na hapunan. At para sa ating iglesia, ay ito po ay ginagawa natin ng unang linggo ng kada buwan. Basta po pumasok yung unang linggo ng buwan, ay nandoon at magkakaroon tayo ng banal na hapunan. At yung mga detalye ay lahat po sa atin ay inaanyayahan, mananampalataya na kumuha at tumanggap ng banal na hapunan. Lagi po nating tatandaan na yung iba naman ay katulad natin ay lumilinya para pumunta sa altar at kumuha, magpartake ng tinapay at ng kopa. At yung iba naman ay nasa fuse lang at sila ang sineservan ng mga pastor. Lagi po nating tatandaan na ang banal na hapunan o communion ay hindi po nakakapagligtas. Ang atin lang pong pananampalataya, ang atin lang pananalig at pagtitiwala sa Panginoon at pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ang nakapagliligtas po sa bawat isa sa atin. Ngayon, ano ba yung mga purposes ng communion? Napakahalaga po nito. Iisa-isahin po natin. Unang-una po, ito ay a time to remember the suffering and death of Christ. At makikita natin yan. Babasahin po natin sa 1 Corinto 11, 23 to 25. Ang sabi po dito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Do this in remembrance of me. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Simbolo ng tinapay na kalarawan ng kanyang katawan at ng kopa na kalarawan ng kanyang dugo. Makikita natin dito how much the cross
must mean to the Lord. Napakahalaga po. Sapagkat yun ang redemption plan na ginawa ng Panginoon. Sabi nga po sa Old Testament, sa John 1:29, kinabukasan, nakita ni Juan, John the Baptist, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Lahat ng mga nilalang sa langit ay umaawit tungkol dito. At makikita po natin yan sa Revelation 5:9. Sabi nga po dito, inaawit nila ang isang bagong awit. Ikaw ang karapat-dapat at nakumuha sa kasulatang nakabalunbon at magtanggal sa mga selyo niyon. Sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos. Mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. Napakahalaga po na ito pong banal na hapunan o communion ay nagpapaalala sa bawat isa sa atin. Napakahalaga po na ating alalahanin o pagtuunan yung pagdurusa ng ating Panginoon. Pagdurusa at kamatayan sa krus. It reminds us of the seriousness of sin. Talagang galit na galit ang Diyos sa kasalanan. Subalit, nandoon din ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin at yung biyaya na ipinagkaloob niya sa bawat isa. It reminds us we have been forgiven. Nakabayubay siya sa krus, inalay niya ang kanyang buhay, dumanak ang dugo. Yung dugo niyang yon ang naghugas ng ating mga kasalanan. We have been forgiven. At ang kapalit nito ay yung kanyang buhay. So it's a time to remember the suffering and death of Christ. Pangalawa po, it's a time to look forward to the second coming of Christ. Ito po yung kaduktong sa verse 26. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Yun ang napakahalaga. Siya ay muling babalik, paparito, upang lahat ng nananampalataya sa Kanya, lahat ng nagtitiwala at nananalig sa Kanya, kukunin niya, isasama niya doon sa Kanyang paraiso. Napakahalaga po, sabi nga po dito, till He come, hanggang sa Kanyang pagparito. Communion reminds us of His cross and His coming. Ang banal na hapunan ay nagpapaalala sa atin yung kanyang mga pagdurusa at yung kanyang glory at pagkabuhay na magmuli. Each communion service brings us nearer to Christ's return. Sabi nga po rito, this should be a purifying experience. Sabi nga po sa 1 John 3:3, kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis, tulad niyang malinis. Lahat po tayo ay dapat magsikap na maging malinis, tulad ng ating Panginoon na maging na malinis. Paano po natin magagawa ito?
sa kanyang tulong din sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa atin at nananangan sa bawat isa sa atin. Looking back to the price paid for our sins, kanyang buhay ang naging kabayaran sa ating mga kasalanan. At ang ating pong looking forward to the return of our sinless Savior. Maaaring dumating ang ating Panginoon kapag tayo ay nagdaraos ng ating banal na hapunan. Wala pong makakapagsabi nito kung hindi siya lamang ang nakakaalam at ang Diyos Ama. Tayo ba'y ay handa kung sakasakaling dumating siya sa panahon ngayon? Would you feel confident or ashamed? Nandun ba yung, okay, Panginoon, nandito ako. Naku, dumating ang Panginoon. O, nandoon ang nahihiya tayo. Kaya nga sa 1 John 2:28, ganito po ang sinasabi, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya. Manatili tayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya. Nandun yung kapanatagan sa ating sarili at nakahanda tayo sa Kanyang pagdating. At siguradong darating yan sigurado. Darating ang ating Panginoon. At nang hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yon. At ang pangatlo po, at ang pinakahuli, it is a time for self-examination and confession of sins. Ito po ang napakahalaga sa lahat. Ito po'y nagbabala sa bawat isa. Hindi lamang po sa mga taga-Korinto, pati sa atin, sa panahon natin ngayon. Ito po ay tuloy-tuloy natin. Ito po ay sinasaad sa verses 27 to 32. Ganito po ay sinasabi. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Ito po sulat ni Apostol Pablo. Sabi sa verse 30, iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo. At may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. But let a man examine himself. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili. In the light of the cross, in the light of Christ's return. At napakadelikado, it's very dangerous to be careless about communion o sa banal na hapunan. Hindi po ito kumukuha lahat. Kukuha na rin ako, o pumunta roon sa harapan yung katabi ko, pupunta na rin ako. Hindi po, hindi ganon. Hindi po ito ganon-ganon na lamang. Sapagkat ang inaalala natin dito ay yung katawan at dugo ng ating Panginoon na nung ibayubay siya sa krus
dahil sa ating mga kasalanan. Yun ang pinangtubos niya sa ating mga kasalanan. It is dangerous to be careless about communion. Ano po sabi sa 1 Corinthians 30? Yan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Nandoon at may mga karamdaman, nandoon at karamihan ay namatay na because of this. Kaya ano po pinakamahalaga? Self-examination and confession of sin prevents chastening. Self-judgment prevents God's judgment. Sabi nga po sa verse 31 to, kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Kaya mga kapatid at mga magulang, muling pinaalala sa atin ngayong pong gabing ito. At ito, dadako na naman po tayo at aalalahanin natin at gugunitain natin ang banal na hapunan o ang communion, huling banal na hapunan ng ating Panginoon, kasama ang kanyang mga alagad ngayong Holy Thursday. Siyasatin po natin ang ating mga sarili. Bago tayo tumanggap, magsisi po tayo sa ating mga kasalanan. Idulog natin, ipanalangin natin sa Panginoon ang ating mga nagagawang pagkakasala. At hamo po siya ang maglinis sa ating mga sarili. At para makita niya ang ating puso at ang ating pag-iisip, ang bawat isa sa atin na karapat dapat tumanggap ng banal na hapunan. Confession of sin brings forgiveness. At nakikita po natin yan po ang sinasabi sa 1 John 1:9. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ito po ang tamang paraan bago tayo dumulog o tumanggap ng banal na hapunan. At pagtatapos po, ang banal na hapunan ay nagpapaalala sa atin ng pagdurusa at kamatayan ni Jesus. Panatiliin nating mamuhay ng malinis at may kabanalan. Maging panatag tayo sa muling pagparito niya. Patuloy tayong lumayo at umiwas sa anumang kasalanan sa tulong ng banal na Espiritu. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat, Panginoon, sa aral at tuntunin na ipinahayag at itinuro mo po sa amin. Lalong-lalo na po ang kahalagahan ng banal na hapunan sa buhay ng bawat isa sa amin na ikaw mismo ang nagsasabi na aming gagawin. At amin itong gagawin bilang pag-aalala sa iyo, Panginoon. Tunay, Panginoon, na patuloy mo pong siyasatin ang aming mga puso, aming mga pag-iisip. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala at mga pagkukulang na nagagawa sa iyo. Linisin mo po kami, Panginoon. Patawarin mo po kami. At naway maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. At karapat dapat sa iyo na kami tatanggap ng banal na hapunan
Diyos amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat sa mga aral, sa mga tuntunin na itinuro mo at pinahayag sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat nagdusa ka, nagsakripisyo ka, namatay ka sa krus dahil sa pagmamahal sa bawat isa sa amin. At hinugasan mo po ng inyong sariling dugo ang aming mga kasalanan. At sa pamagitan ng iyong biyaya ay pinagkalooban niyo po kami ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na makakapiling at makakasama ka namin habang buhay. Maraming pong salamat, Panginoon. Maraming pong salamat. Ang lahat pong ito'y aming dinudulog at nadalangin sa makapangyari at mapagmahal na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Dadago po tayo ngayon sa pagbibigay ng ating mga kaloob kasabay ng tanging awit ni kapatid Yvette Balida. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo, naghangad ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghangad ng pangunawa mo. Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng pusong ito, pintig nito'y luhat daing, tanging sa'yo lamang inihain. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo, naghangad ng paglilinis mo. Narito ang puso ko, umaasa sa'yo, naghangad ng pangunawa mo. Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo, Jesus. Bawat sulok ng pusong ito, pintig nito'y luhat daing, tanging sa'yo lamang inihain. Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo ako, O Panginoon. Linisin mo, Jesus. Bawat sulok
daing, tanging sa'yo lamang inihain. Ang puso ay lubot, magpahayag ang kaloob sa ngalan ni Jesus. Amen. Inaanyayahan po ang lahat na lumuhod at sama-samang manalangin bago tumanggap ng banal na hapunan.
Tayo po ay tumayo at ihanda po natin ang ating mga sarili bago tumanggap ng banal na hapunan. Siguruhin po natin na tayo ay karapat-dapat sa pagtanggap nito. Tinatawagan po ang mga elders para sa banal na hapunan. Kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama. Si Jesucristo ang matuwid. At siya ang pampalubag-loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanlibutan din naman. Kaya nga, kayo na sa ngayon ay nagsisising tapat at tunay sa inyong mga kasalanan at nasa kawan, pag-ibig sa inyong kapwa at gumaganap na kusa sa bagong buhay. Umalinsunod sa mga utos ng Diyos at tinutunton mula ngayon hanggang sa hinaharap ang mga banal na landas. Mga sinulog na ito, kayo dito, nataglay ang buhay na pananampalataya at tanggapin ninyo itong hapunan ng Panginoon. Para sa inyong kaliwan, magsiluhod kayo na may buong pagnanasang makamtan sa Diyos ang kapatawaran sa pangalan ni Kristong aming manunubos at tagapamagitan. At gawin ninyong may lubos na kapakumbabaan ang pagsusulit sa Diyos ng lahat ng mga nagawa ninyong kasalanan. Tayo po'y manalangin. O Diyos na lubang makapangyarihan, Ama ng aming Panginoong Kristo, lumikha ng lahat ng bagay hukom ng lahat ng tao. Kinikilala po namin tinatangis ang madlang kasalanan na sa lahat ng oras na nagawa namin sa pag-iisip at pangungusap laban sa dakila mong pangalan, na siyang nag-aatid sa makatwirang puot mo at pagkarimarim sa amin. Narito kami ng lubos na pinagsisihan at nagdadamdam ng labis sa mga nagawang di nararapat sa iyong paningin. Maawa ka po sa amin, o mang mahabagin na alang-alang sa iyong pinakaibig na anak naming Panginoong Kristo. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang kalapastanganan. At itulot ngayon hanggang sa hinarap na kami makapaglingkod sa iyo ng buong pagtatapat sa tanging ikararangal at ikaluluhat ng iyong pangalan. O mahabaging panahon, hindi kami nagnanasang dumulog sa iyong dulang sa pag-asa sa aming mga karaputan, hindi nga Panginoon, kundi dahil lamang sa pangahawak namin sa di malirip mong mga kawan, kaya kami ay hindi nga nangarapat kahit mamulot ng mga mumu sa ilalim ng iyong dulang. Datapot ikaw, Panginoon, ikaw na rin nga ang talagang mauwin ayon sa iyong katutulong taglay. Amen. Mawing Diyos, Tayo po lahat. mawing Diyos na walang hanggan, yamang sa paningin mo ay ang mga puso na lahat ng tao. Talastas mo lahat ng nasa namin at walang lihim sa iyong nalilingin. Pakalinisin mo po mga pag-iisip ng aming mga puso ng apoy ng Espiritu Santo upang magawa namin sa iyong umiibig na tunay at malawalhati banal mong pangalan alang-alang Kristo aming tagapagligtas. Amen.
Ama namin sa kalangitan, dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig, ay pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo upang siya ay magtiis ng hirap ng kamatayan sa krus sa pagtubos sa amin. Na siya ang naghain ng kanyang sarili upang maging sakdal at tapat na kabayaran sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya rin ang nagtatag ng sakramentong ito at ipinag-utos sa amin ang isang walang likas na pag-alala sa kanyang mahalagang kamatayan hanggang sa ikalawa niyang pagparito. Niluluhog po namin sa iyo, O Amang Mahabagin, lingapin mo po kami at pahintulot sa amin na kumatanggap namin ang tinapay at alak na kalarawan ng kanyang katawan at dugo ayon sa banal na likha ng iyong anak na aming tagapagligtas na si Kristo sa pag-alala sa kanyang hirap at kamatayan. Mga pakinabang kami sa tunay na pagkaing tumatagal sa buhay na walang hanggan. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ay binigay ko naman sa iyo ang Panginoon Jesus ng gabing siya'y pagkalulo ay tumampot ng tinapay at siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na maghapunan na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin niyo ito tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Ikaw magbabasa ng banal.
Kunin niyo tinapay na ito na kalarawan ng katawan ng ating Panginoong Yesus na bayubay sa krus ng Kalbaryo sa ating mga kasalanan. Kunin ninyo tinapay na ito na kalarawan ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo sa ating mga kasalanan. Kunin ninyo ang tinapay na ito na kalarawan ng katawan ng Panginoong Jesucristo. Kunin ninyo ang sarong ito na kalarawan ng dugo ng Panginoong Jesucristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Kunin ninyo sarong ito, kalarawan ng dugo. Kunin ninyo ang tinapay na ito na kalarawan ng katawan ng ating Panginoong Kristo na bayubay sa krus ng Kalbaryo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Kunin ninyo ang sarong ito na kalarawan ng dugo ng ating Panginoong Kristo na mayubay sa krus ng Kalbaryo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, ay hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko silang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ang tunay na pagkain at ang aking dugo ang tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananahan sa akin at ako ay sa kanya. Tayo po ay manalangin. O Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, lumalang ng lahat ng bagay, hukom ng lahat ng tao. Kinikilala po namin ang inyong kabutihang pagkama sa pagkakaloob ninyo ng inyong anak, ang Panginoong Hesukristo, na namatay sa krus sa pagtubos sa aming mga kasalanan. Sa mga sumandaling pong ito, ay inaalala po namin, O Panginoong Hesus, ang inyong walang hanggang pagpapakasakit, alang-alang sa aming katubusan. Tulungan po ninyo na sa pag-alaala namin ito, sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay, na kalarawan ng iyong katawan, at ang pag-inom ng saro, na kalarawan ng iyong dugo, ay lalong magpatibay at magpalakas sa aming pananampalataya upang mamuhay kami na may kabanalan at makapagbigay kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Tayo po lahat, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa ay kapayapaan, mabuting kalooban sa mga tao. O Panginoong Diyos,
Heso Kristo ang kordero ng Diyos, na inalis mo ang kasalanan sa sanlibutan, mahabag ka sa amin. Ikaw na nakaluklok sa kanan ng Diyos Ama, mahabag ka sa amin. Kristo, kaysa ng Espiritu Santo, o ikaw nga ang katastasan sa kalulatian Diyos Ama. Amen. Ang hindi matingkad ang pag-ibig ng Diyos na sumasaibabaw ng lahat ng pag-iisip ay siyang manhanuwa sa ating mga puso sa pamamagitan ni Jesucristo ang ating Panginoon at ang pagkapala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ang sinawang mag-ingat at magampon sa atin mula ngayon at magpakailanman. Amen. Sabay-sabay po nating basahin ang pabaong mensahe. Ang banal na hapunan ay sinasagawa sa pag-aalala sa pagdurusa ng ating Panginoong Hesus sa krus para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Ito ay espesyal na panahon upang sariwain ang dakilang pag-ibig at nag-uumapaw na biyaya ng Diyos at ang pag-asa sa Kanyang muling pagbabalik. Kaya padatli nating mamuhay ng malinis at may kabanalan sa gabay at tulong ng banal na Espiritu Santo. Sabay-sabay po nating basahin ang mission statement. Ang Tipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nakakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo ng layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Kakaupo na po lahat. Ako po tayo sa pagbabalita. Isang magandang gabi po sa lahat at sa atin pong pagpapatuloy ng atin pong Holy Week activities sa atin pong naging Holy Thursday. Narito po ang ating mga pagbabalita. Ang naghatid po ng mensahe ang atin pong Predicador Zune Pagsisihan. Tanging awit, Sister Yvette Balida, gayon din po ang TUC Choir. Ang nagsindi po ng kandila, Brother Jeff Fajardo. Hymns leaders po natin, Brother DJ Ordonez and Sister Jenilyn Dimagila. Narration leader, Brother Renato Maglipon. Muli po, bukas po sa atin pong Good Friday, tayo po ay magsisimula ng 12 noon. Kaya lahat po ay inaanyayahan na makapunta po rito before that time. And kindly wear lang po na gray and black shirt po. So bukas po natin gagawin ang atin pong ang huling 7 wika. Gayun din po, nagpapatuloy din po sa darating po na Holy Saturday ang atin pong family altar, ang atin pong sama-samang pag-aaral at pagninilay-nilay ng salita ng ating Panginoon kasama po ang ating mga kapamilya. Kaya tayo po ay patuloy na magsama-sama at atin pong ganapin ang atin pong family altar sa darating po na Holy Saturday. Gayun naman po, para po sa ating Resurrection Sunday, darating po ito na April 5, tayo po ay magsisimula po ng 4:30 ng madaling araw. Kindly wear lang po na light blue para po sa ating theme or ating pong shirt.
And ang magiging speaker po natin ang atin pong Reverend Gamaliel Filio. Muli po, paalala po, 4:30 po ng madaling araw ang atin pong simula sa darating na Sunday. At yan lamang po ang ating mga pagbabalita. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa pagtatapos ng atin pong pananambahan.